What would happen if we gave God our 100%? Offering to Him all our resources with no reservations, and gave expecting nothing in return? What would happen if we understood that our ability to produce wealth is not based on our own ability, but on God's character? Everything that we have comes from God, and He is able to bless us abundantly, so that in all things at all times, having all that we need, we will abound in every good work. Would you trust God with your 100%? So magandang hapon po sa ating lahat. So sino po dito na-appreciate nyo po yung ating series na 100%? Again, dahil po ang Diyos ang may likha ng lahat, ang lahat na meron po tayo ay para sa Kanya. Tama po ba yun? That's why we set apart. Nagse-set apart po tayo para sa Diyos kasama ang ating kayamanan. So itong series po natin ito, tinuturuan po tayo yung importance ng biblical principle po kung paano po tayo magbigay with the guidance of the Bible. And ngayon po, we will talk about the setting apart our finances for generosity. Can we all stand up? Let's read the Word of God in 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 15. Tandaan ninyo, ito, ang naghasik ng kaunti ay umani ng kaunti. At ang naghahasik ng marami ay umaani ng marami. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan ng walang pag-aatubili at hindi sa pilitan, dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kusang loob. At magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan, para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi ninyong matulungan ang iba. Gaya ng sinasabi sa kasulatan, namigay siya sa mga dukha, kailanman ay hindi makakalimutan ang kanyang mabubuting gawa. Verse 10, ang Diyos na nagbibigay ng binhi sa magsasaka at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng pangangailangan para lalo pa kayong makatulong sa iba. Pasasaganain kayo ng Diyos sa lahat ng bagay para makatulong kayo sa lahat ng panahon. At marami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa tulong na ipinadala ninyo sa kanila sa pamamagitan namin. Dahil sa inyong pagbibigay, hindi lamang ninyo tinutulungan ang pangangailangan ng mga manampalataya na nasa Judea, kundi magiging dahilan din ito para marami ang magpasalamat sa Diyos, sapagkat pinatutunayan ninyo sa inyong pagtulong na sinusunod ninyo ang magandang balita tungkol kay Kristo na inyong pinaniniwalaan. At dahil sa pagtulong ninyo sa kanila at sa iba pa, papupurihan nila ang Diyos. Buong puso silang mananalangin para sa inyo dahil sa dakilang biyaya ng Diyos na pinamalas niya sa inyo. Pasalamatan natin ng Diyos sa kanyang kaloob na hindi natin kayang ipaliwanan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat. Tunay po na sa aming pagbibigay ay aming maunawaan na ikaw ang Diyos na mapagbigay. You are a great provider to all of us. You are a supplier na truly give everything that we need. We pray, God, for the day, sa aming mga naisin, sa mga aming ginagawa, dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang manatiling nag-iisa naming itinataas. Lord, dalangin namin as we hear this word sa pagiging generous, dalangin namin kung ano yung puso mo, Lord. When you died on the cross for all of us, Jesus, we pray that we will be also generous.
for the advancement of your kingdom. Bless each one of us. In Jesus' name we pray. Let's everybody say, Amen. Sige po, pwede na po tayo maupo. So makikita po natin dito na, again, sa amin yung in first week po, pinag-usapan natin that all of our wealth is to be set apart to honor God. We are to honor the Lord with our first fruit or tithe and be a good steward of the 90%. So dahil ang lahat po ay galing sa Panginoong Diyos, ang lahat ay nagmula. Tingnan niyo po yung mga magaganda at pogi niyong katabi. Saan po yung nagmula? Again, if God allow it na nandito po yan, lahat po tayo ay galing sa Panginoong Diyos. Lahat na pag-aari natin ay sa Kanya. So the 10% ay ibinibigay po natin sa Kanya. But not actually, it's not about 10%. But yung 90% na natitira na meron tayo, ito daw po ay maging good steward tayo na naaayon pa rin po yung paggamit natin ito sa Kanyang advancement ng Kanyang kingdom. Second week naman po, pinag-usapan natin, let us not store up for ourselves treasure on earth, but store up in heaven where it will not be stolen or destroyed. For where our treasure, there our heart will be also. So tinuruan po tayo na ang pag-iimpok po natin sa kalangitan o yung paggawa po natin ng mabuti, sabi daw po ito daw po yung pinakang certain. What do I mean? Yung ginagawa po natin is for eternal. And kaya daw po yung puso natin, turuan po natin na pahalagahan yung advancement ng kingdom ni God. So ibig sabihin po dito, yung puso natin, huwag natin i-follow. But turuan po natin yung puso natin na maging makalangit. So ngayon naman po, yung binasa naman po natin dito, si Apostle Pablo po, ine-encourage siya yung mga Korinto na magbigay ng generous na para suportahan yung simbahan po sa Jerusalem. Bakit po? Nakaka-experience po sila ng crisis in this time. So dahil po nakakaranas po sila ng crisis, so nung time po ng, kahit in history, during the time of Roman Emperor Claudius, nung 45 to 47 AD, nagkameron po ng the longest and most devastating famine that occurred under the Roman rule. So ibig sabihin po, in that time, talaga pong meron po mga famine. Kung sa atin, siguro nagkameron ng eruption ng Taal or siguro yung pagkakameron ng baha. So parang ang ine-encourage niya ang simbahan ng Korinto na magbigay. And this is the story. In verse 1, sabi po dito, hindi ko na kinakailangan sumulat pa sa inyo tungkol sa pagtulong sa mga pinabanal ng Diyos sa Judea. Dahil alam ko namang gustong-gusto ninyong tumulong. Ipinagmamalaki ko pa nga ito sa mga taga-Macedonia. Sinabi ko sa kanila na mula pa noong nakaraang taon ay handa na kayong mga taga-Akaya na magbigay ng tulong. At ito nga ang nagtulak sa karamihan sa kanila na magbigay din. So parang si Apostle Pablo na magbigay. Ipinagmamalaki niya yung mga taga-Korinto, parang itong Victory Lucban. Pinagmamalaki niya. Alam niyo ba, yung mga taga-Victory Lucban na yan, yun, tingnan mo yung katabi mo. Gustong-gustong magbigay ng mga yan. Kaya hindi ko na kailangan sulatan pa kayo, parang gano'n yung sinabi niya. And dahil nalaman yun ng mga taga-Korinto, nung ipinagmalaki ni Pablo, sabi doon nung nalaman ng mga taga-Macedonia, yung ginagawa ng mga Korinto, so sila ay parang na-encourage. So parang ganito, hindi pa nagbibigay yung mga taga-Korinto, parang nangako sila na magbibigay sila, dahil po doon na-encourage yung taga-Macedonia. So in verse 3, sabi po dito, kaya nga pinauna ko na riyan sina Tito para matiyak na handa na kayo
sa inyong tulong gaya ng ipinagmalaki ko sa mga taga-Macedonia. Sa ganoon, hindi nila masasabi na walang kwenta ang pagmamalaki namin tungkol sa inyo. Sapagkat kung dumating ako riyan kasama ang ilang mga taga-Macedonia at makita nilang hindi pa pala kayo handa sa inyong mga ibibigay, gaya ng sinabi ko sa kanila, mapapahiya ako at pati na rin kayo. So the context, nangako ang mga taga-Korinto na magbibigay sila. So kaya si Pablo sumulat. Ba't siya sumulat? Sabi niya, walang problema. Alam ko na magbibigay kayo at gustong-gusto niyong magbigay. But in this time, in this moment, ayaw din ni Pablo na yung mga taga-Korinto ay magbibigay sila under of compulsion or under dahil napilitan lang. I don't know, siguro sabi daw 10 years na naghihingit na naglilikom po si Pablo ng fund para matugunan yung crisis na nangyayari sa simbahan ng Jerusalem. So ngayon, ang dilema, parang hindi pa nila naibigay. So ngayon, kaya sumulat si Pablo na ihanda nyo na. Bakit? Baka mamaya pagdating ko dyan, kasama ko yung mga taga-Macedonian na nagbigay na sila, di ba? Out of their poverty. Di ba nababasa natin yun na out of their poverty, nagbigay na sila. So pagka nalaman nila na ipinagyabang ko na kayo, baka mapahiya tayo, parang gano'n. So, that's why ito po ay sinulat ni Pablo. Sinulat niya ito talking the heart of giving. Na yung puso daw po ng pagbibigay, it should be generous giving and not grudgingly. So tanong po kanina po nung dumaan yung ating pong tithes and offering, ano po ba naramdaman natin? Nakangiti ba tayo? Ayan, nakangiti, di ba? Meron doon mga mission when we do our generosity. Nakangiti ba tayo? O minsan parang ayaw kong ibigay, pero sige. Or parang nung binunot mo, kasama ang iyong puso, ang sakit. Sige, Lord. But hope today, let's understand, it's a check of our heart that every time we give, again, hindi lang po tithes and offering pinag-uusapan dito. It's not talking about the 10%, but it's talking about being generous for the needy. And sabi daw po doon, pagbibigay natin, sabi ni Pablo, ayaw niya na napipilitan lang yung mga Corinthians. Pero i-check yung heart natin, bakit nga ba tayo magbibigay ng masaya? Nakakita na po ba kayo ng masayang tao? Paano? Sample. I don't know, maybe nakangiti lang or ano. That's the way. So, syempre, in verse 5, sabi po dito, kaya nga naisip kong paunahin ng mga kapatid kong na ito sa akin para habang hindi pa ako nakakarating, ay malikom na ang inyong mga ipinangakong tulong at sa ganitong paraan makikita ng mga tao na kusang loob ang inyong pagbibigay at hindi dahil napilitan lamang. Grabe po si Apostle Pablo, no? The way he say it, bilang isang shepherd sa kanyang mga sheep, hindi po siya matter for the giving. Pero sa matter dito, mas matter siya dito for the spiritually of the person. He chose na when you give, hindi lang dahil sinabi nung katabi mo o sinabi nung leader mo na dapat magbigay ka. Pero sinasabi ni Pablo dito, when you give, it should be, there's a principle in the Bible. You understand what the Bible says. You understand na ito ay sinabi sa iyo ng Diyos bago ka magbigay. That's why pumasok po dito yung verse 6. How should we give?
Ito daw po kung paano tayo magbigay. Verse 6, tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kakaunti ay umaani ng kakaunti, at ang naghahasik ng marami ay umaani ng marami. Ginawa po ni Pablo yung way ng pagtuturo niya is a matter po ng pagtatanim. Sino po dito may katabi kayong farmer? Dito sa Lokban, hindi po mahirap itong ipaliwanag. So sabi ni Pablo, kung ikaw po ay nagtatanim ng kakaunti, ikaw ay aani ng kakaunti. Di ko alam kung anong tinanim mo, talong ba, okra ba. Pero kung kakaunti din daw. Pero kung ikaw do ay nagtatanim ng marami, ikaw ay aani ng marami. It means, ang pagtatanim po ay hindi po ito pagtatapon. Maybe some of us, when we sow in the kingdom of God, akala mo parang may nangyayari ba? Sigurado bang babalik ito? Sigurado bang may eternal that is happening? The Lord says to us, kung nagtatanim daw po tayo ng marami, there's assurance that there is a harvest ng marami. Every time we invest in the advancement of God's kingdom, it shows that we are not throwing anything or we are not wasting anything, but there's always a expectant to reap. Expectant po tayo that there's a kasaguraduhan na meron po tayong maaani. It means when we give it to God, He will give it back to us. Kung ibinibigay po natin to sa Panginoong Diyos, sigurado po siya na ibabalik po niya ito sa atin ng siksik, liglig at umaapaw. The more we plant, the more we harvest. So kung the more po tayo na nagplant, there's assurance po na meron po tayong maha-harvest. In verse 7, sabi po dito, in Tagalog version, ang bawat isa sa inyo ay nagbigay ng ayon sa sariling kapasyahan ng walang pag-aatubili at hindi sapilitan, dahil mahal ng Diyos ang nagbibigay ng may kusang loob. So in English version ng NIV, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, but God loves the cheerful giver. Mahal daw po ng Panginoong Diyos yung cheerful giver. Ang tanong po, sino lang po ba daw dapat yung nagbibigay generously? The Bible says, each of you should give what you have decided. It means, if you are a Christian, if you are a believer, if you believe in Jesus Christ, the Lord and Savior of our life, each one of us should give generously. Not only generously, but sabi dito, not reluctantly, not under compulsion, but God loves the cheerful giver. Gusto daw po ng Panginoong Diyos when we give, papaano daw po magbigay? It should be a cheerful giver. In Greek word ng cheerful po is ilaros, or pertaining for being cheerfully happy. The word cheerful comes from the Latin word hilaris, meaning cheerful, lively, merry, joyful, which means hilaros. So yung hilarious daw po o hilaros in Greek word, ang ibig sabihin po niyan, lively, merry, joyful. Honestly, when we give generously, hindi lang po parang benefits for spiritually, but also according to the meron po tayong yung health dyan.
Sige, yan. Balik tayo dun sa may una, yung article ng What Giving a Lifestyle Can Do for Your Health. Yung kung daw po ikaw mapagbigay, meron daw po itong it will also affect the lifestyle. According to the lifestyle can do for your health. Sabi po dito, una, generosity make us healthy. Pagka daw po ikaw generous, it gives you healthy. Sabi po dito, chronic high blood pressure kills million every year. But one study found generosity actually reduce blood pressure as much as medicine and exercise. So yung generosity daw po make us healthy. Yung mga high blood, yan daw po yung mga madadamot. Sino high blood dito? Ako po, may 2 maintenance na po ako. Iniisip ko nga, sabi ko, siguro kung lahat ng lechon na kinain ko, ibinigay ko dun sa asawa ko, 2 kaming high blood. But it matter also, di ba? Not only generosity make us healthy, but generosity make us happy. Pagka daw po ikaw generous, it will make us happy. Why? Giving our time and money to others give us an emotional boost. Every time daw we give our money, every time we give our time, nabuboost daw po yung ating emotion. Tama ba? Siguro pagka nakita mo yung tao na tinulungan mo, ngayon ay may maganda ng buhay, it will boost your emotion. Parang sabi ko nga kanina, seeing Jude dito, natuwa talaga ako. Gusto ko nga mag-bless, akala ko talaga pastor ka rin. Honestly, di ba? When you see yung one-to-one mo, when you see yung inembesan mo, yung mga campus, now they are worshiping God, it will boost our emotion. Not only that, but also generosity lower our stress. Hindi lang daw po nakaka-lower ng stress, but generosity improve our relationships. So yung mag-asawa na laging nag-aaway, pagka naging generous po kayo, it will also improve the relationship that you have. Generosity extend our life. All this adds up longer life expectancy. In fact, one study, 2,000 people in Marin, California found volunteering dramatically reduce mortality rate. So it means there's a beneficial in health, but not only in beneficial. When we give cheerfully, it also benefit our spiritual and our material thing. Sabi doon, when we give generously, God will give us generously. But if we give sparingly, or we sow sparingly, we will reap sparingly. So sabi dito, when we give generously, it should be not reluctant, not under compulsion. We give it cheerfully. Kaya pala si Pablo ganun yung sabi niya sa Korinto. Bago ako dumating dyan, i-prepare nyo na, ihanda nyo na. So, I think last week, sabi ko, in our church, we don't, parang hindi namin inoobliga na magbigay sa Panginoon. But if you know the principle in the Bible, why we give, then you are free to give to our church. So, 2 Corinthians 9:8, at magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan para sa lahat ng panahon, maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi ninyong matutulungan ng iba. So who enable us to give? It is God who enable us. Who enable us to give cheerfully, generously? It is God who enable us. It says in
ESV version, and God enable to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things, in all time, you may abound in every good work. Makakatulong daw po tayo. Bakit? Makakapagbigay daw po tayo generously dahil ang ating pong Panginoong Diyos ang nag-i-enable sa atin para gawin po yon. God will bless us so that we can be a blessing to others. God enable us to make all grace abound to us. Ibig sabihin po, ang God po, ang Panginoong Diyos po yung nagpro-provide sa atin abundantly. And He is the source of our generosity. Sabi ko nga po kanina, we can give generously. Bakit? Understanding that He is a God who is generous. Sino dito nagising ka pa kaninang umaga? Siyempre, nandito. Pastor naman, nandito naman kami. Honestly, yung life natin, it is show how really God is generous to all of us. Sino dito paggising mo sa umaga, nakita mo yung maganda mong asawa na kahit lagi mong kaaway? Walang tumasang kamay. Magaling yun. Di ba? Siguro hindi ko alam kung bakit hindi to. Pero honestly, having your partner shows how really God generous. Kayo, parang may nasuot tayo, meron tayong kinakain. It shows how really God show His generosity to all of us. God able to bless you abundantly so that in all things, in all times, we have all sufficiency. So sinasad dito na ang lahat ay magiging, kung ang Diyos ang nagbibigay, ang lahat ay magiging sapat na. And He will give us abundantly. Sino dito you pray na magkameron ka ng trabaho na iangat yung magkameron kang promotion? Taas ang kamay. Wala? Ayaw mo ma-promote ka? Baka kayo. O sige, ulitin ko. Sino dito gusto mo i-bless ni God yung business mo? Iyon. Thank you, Lord. Nakita nila yung tatlong nagtaas, nakita ni Lord yun. Sino dito gusto mo yung unexpected mo na bibigyan ka bigla ng malaking halagang pera? Meron ba ditong gusto nun? O parang masyadong mga religious tayo dito. Parang ayaw niya ng material. Sino dito naniniwala ang pera ay masama? Lagay nyo dito, pababaitin natin. It's God to enable us. Wala pong question na i-bless po tayo ng Panginoong Diyos. God enable us in every area of our lives. Sabi ko nga kanina, He will bless us materially. He will bless us spiritually. What material things? Sabi, in everything that we need. He is a God who will supply of everything that we need according to His glorious riches in Christ Jesus. In Philippians 4:19, sabi doon, ibibigay niya yung lahat ng ating pangangailangan. According to what? His glorious riches. Gaano kayaman ng Panginoong Diyos? Hindi nyo alam? Sa langit yung ginto, dito tinatago natin doon. Daanan lamang ang ginto. Ano lang daw po doon? Daanan lang. Dito pag kami nakita kang piso, naiiyak ka pag simutin. Pero mahalaga yan sa'yo. Sabi doon, He will meet all our needs according to His glorious riches. What are difference to the non-Christian and Christian? Non-Christian at saka Christian. Meron tayong Diyos nagpro-provide ng lahat sa atin. Ano yon? Not to become materialistic and be contented. That is spiritually.
na ibinibigay po sa atin ng Panginoong Diyos. For some, they are already rich. Marami na po sila, pero anong ginagawa pa rin nila? Yung last time, pinag-usapan natin about power. Ang lahat gusto about power, about influence. Minsan kapatid sa kapatid, nagpapatayan. Bakit? Anong gusto? Meron na sila, kukunin pa nila yung iba, yung greedy. Marami yun, di ba? Grade 1, grade 2. Horny. Pero totoo yun. Pagka nagiging greedy ka, pagtaas nun, wag po ang pera ang maging alipin tayo ng pera. But let the money will be our slave. Ang pera po ang dapat alipin natin. Ba't nangyayari po yung sa iba? Kaya nga po, we have this series. Why? Why we have this series? So that we understand that everything is coming from the Lord. So that lahat na meron tayo, pati buhay natin, pati ability natin, talento natin, we need to give it back to Him. So, bakit po? Sino dito nahihirapan ka magbigay na nakangiti? Sinasabi ko po sa inyo, God will enable us to give cheerfully. Always contentment in all things when we have a giving heart. So magkameron po tayo always a heart of contentment. Alam niyo po ba ang strategy ng business ngayon? Ang tao hindi maging kontento. Sino dito lagi kang umorder ngayon sa Lazada? Wala. Sa Shopee. Lalo na yung mga free Minsan hindi mo naman kailangan pero umorder ka. Kasi nga, ito yung tinuturo na, ito darating na naman yung sale. Marami naman, magpapasko na. But ito yung lagi yung tinuturo. But for God, He teach us to be contented. Bakit po tinuturuan tayo ng Panginoon na maging kontento? Para po yung meron po tayo, maibigay po natin sa mga nangangailangan. Sabi ko nga po, when I was, nung single time po na meron ako, kasi nakatira ako sa nanay ko, wala naman akong ibang ginagastos. But truly, kahit nagtatrabaho na po ako, ang nabili ko lang po talaga, medyas. Why? Because I am, busy in advancing God's kingdom. If there's an opportunity to be generous, I also be generous. Kaya nga sabi ko, teach our heart to be kung nasan daw ang ating kayamanan, nandun din yung ating puso. Kaya pala sabi ko, kaya pala ako nagpastor. Kasi nauna yung spiritual matter to give it to the Lord. Pero hindi ko po sinasabi na medyas lang yung bilhin nyo sa inyo. Be contentment. God will sufficiently and God will give us sufficiently and contentment. 2 Corinthians 9:9. Tagalog versions, gaya ng sinasabi sa kasulatan, namigay siya sa mga dukha, kailanman ay hindi makakalimutan ang kanyang mabubuting gawa. When we're doing good to others, sabi daw po doon, hindi daw po malilimutan ang ating mabubuting gawa. Akala ko po itong verse 9, talking about God. Pero ito po, ang sinasabi po dito, ito po ay according in Psalm 112 verse 9. Yung gumagawa po dito ng mabuti, o yung namimigay po sa dukha, o yung nagbibigay po ng generously, not under His compulsion, sabi daw po, kailanman hindi makakalimutan ang kanyang pangalan. Hindi na para ilagay ang kanyang nagpagawa ng tulay, nakalagay doon, donated by Don Rondolph Alandini. Hindi Di ba, nakakita ba kayo parang proyekto naman ng ba't nilalagay pa? Pero ito, totoo po ba yun? When we give to the needy, sabi daw po, ang ating pangalan
ay hindi makakalimutan. Encourage na ba kayo magbigay? Mas may encourage pa kayo ngayon dahil dito sa verse 10. Verse 10, ang Diyos ay nagbibigay ng binhi sa magsasaka at tinapay na makakain ay siya ring magbibigay ng inyong pangangailangan para lalo pa kayong makatulong sa iba. Verse 11, pasasaganain kayo ng Diyos sa lahat ng bagay para makatulong kayo sa lahat ng panahon at marami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa tulong na ipinadala ninyo sa kanila sa pamamagitan namin. God is a great supplier. Ang Panginoong Diyos, pinapakita po dito that He is our great supplier. Sabi po dito, ang Diyos ang nagbibigay ng binhi. Yung ipangtatanim po na meron tayo, sino daw po ang nagbibigay nun? That's why every time we give our tithes, every time we give generously to the need, ito po ay pagpapasalamat sa Diyos dahil binibigyan niya po tayo ng pangtanim. Tama po ba? Binibigyan niya po tayo ng pangkain. Ang siya ring magbibigay sa inyong mga pangangailangan. At hindi lang daw po, sino po dito may pangangailangan? Ayun, dumadami na. Ang Panginoon po ang magbibigay ng ating pangangailangan. Name it. Si Mark nga, dati pinagpre-prayan lang, magkameron ng asawa. Ngayon, ang pinagpre-prayan na niya, magkameron na ng PS5. Brad, kung kailangan mo yan para sa ministry ng campus, ibibigay ni Lord yan. Yes. Pero kontento ka na kahit brick game na lang daw. Sabi brick game na ibibigay. Kidding nga sa ito. Joke lang po yun. Pero honestly, sino dito may pangangailangan? Malakas po ang loob ko dahil ito po ay sulat ng ating Diyos. It is a Bible that when we give to the need, He is our great supplier. So when we give, ito po yung time, sabi po dito, ito po yung time na magpapasalamat tayo sa Diyos. Bakit? Siya po yung magbibigay sa atin para tayo yung maging generous. Some of us, nauna yung ministry na ginagawa po natin. Pero minsan nakakapagod ba yung ministry? Pagka may victory, honestly, minsan yung victory group, pagka naka-attend kayo dun sa Radiant couples, yung mga advanced in age natin, lagi ang dami ng pagkain. Hindi ko alam kung saan nanggagaling. Pero one thing I know, it is God who is really generous. Kanina lang ha, may nag-invite sa amin kumain sa Pacho Rizal. Tapos nung nakain na kami, so kwentuhan kami. Sabi niya, Pastor, don't worry, kami ang bahala dito. Kain kami, God will bless you, ganyan. Tapos ganito na, nung magbabayaran na, tumingin sa akin, sabi niya, nagbayad daw ako. Sabi ko, ano nagbayad? Wala nga ako pagka binuklat mo nga ito. Libo-libo lang ang laman nito. Pero sabi ko, hindi ako. Nagulat yung mag-asawa na maglilibre sa amin kasi may nagbayad na daw nung aming kinain. Sige, palapakan naman natin po si Lord. Pero ano yung gusto kong i-point out? Ba't ba ako napapunta doon? I don't know. The heart of the couple is to bless us. But again, we don't know, but meron nag-bless sa kanila. Pinatatanong namin, sino ba daw? Sabi, English po give for, sabi niya? Galing daw po kay God. Okay. Thank you, Lord. Kung sino ka man, nasaan ka man, maraming salamat sa iyo.
So again, it is God also who give us to be a blessing to others. Na ano po natin, I don't know, marami pong bagay na ginagamit po ang Panginoong Diyos to be a blessing. Sometimes kami po mag-asawa, minsan may nagble-bless sa amin. Pero honestly, alam po namin na ito'y ini-impress sa amin ni Lord na hindi lang po sa amin ito, but we need to bless also to other person. And sasabihin ng tao na i-bless mo, sabi niya, Pastor, tamang-tama, kailangan namin ito ngayon. But we give it cheerfully. Minsan sabi mo, parang tinamaan po talaga ako when I hear and read this message. Sabi ko nga, every time ba ako yung nagbibigay, laging tinatanong ko po yung asawa ko. Sabi ko, honey, I feel na sinasabi ni Lord, i-bless natin yung tao. Nasa isip ko lang, ito lang yung amount. Iniisip ko, baka sabihin ng asawa ko, ay, honey, parang hindi yan ang sinasabi ni Lord, sabi niya. Ayun, ayos, baka babawasan. Yung pala, dadagdagan. What do I mean? And in this passage, God will give everything that we need. He's a good supplier that every time we give, every time we use it for the ministry, sabi daw po, ginagamit daw po ito para magpasalamat yung mga tinulungan natin ng mga tao sa Panginoong Diyos. In verse, I think in verse 11, at marami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa tulong na ipinadala ninyo sa kanila sa pamamagitan namin. So, through us, through our giving, what happened every time we give? Sabi po doon, ito po ay nagiging daan para ang mga tao, ang mga hindi nananampalataya sa Diyos ay magkameron ng pagkakataon magpasalamat sa Diyos. I remember the time then na siguro bago ako mapapunta sa church, may ginamit po ang Panginoong Diyos na tao. And then every time po na siya, parang alam mo yung always coming to you para minsan lilibre ka niya ng ganto. Minsan sumasama ako ng 1-to-1 para lang po mabless ako. Ay sabi, dito nilibre naman ako Jollibee nito. Iba ang motibo no? Pero now, I'm serving God. It is because of the person who blessed me into the ministry. And that's why I'm here. Some of you, why you are here? At ito po yung daan para magpasalamat tayo sa Diyos. There's a story, yung Taal Relief Operation na nagkameron po tayo. On January 12, 2020, the eruption of Taal volcano displaced a 270,000 family in South Luzon. In fact, Batangas and Cavite were placed under the state of calamity. Many communities were forced to stay evacuation center and home and relatives. As a church, we responded to help not just to meet immediate needs, but also to address the greatest need of every person. The good news found in the gospel of Jesus Christ, by God's grace and through the generosity of many, we gave relief goods to over 13,785 families in Batangas and Cavite. The relief goods were distributed not just in the evacuation center, but also in homes. We also conducted medical mission for more than 1,700 people in 9 evacuation centers in Batangas. Beyond just giving check-up and medicine, our volunteer medical teams pray for people and gave Bibles to them. Many people found hope in Jesus and received Him as their Lord and Savior. Because there's a need
ginamit po ang ating simbahan para po sa 13,785 families para mabigyan po sila ng relief good. And for 1,700 also na tao po ay nagkameron po ng paggagamot. But it not end up that. Namigay din po ng Biblia at sabi po dito, marami ang nakatagpo ng pag-asa kay Jesus at tinanggap po siyang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. This is what happened when we give cheerfully to the Lord, when we give generously. Ang usapan po dito, hindi lang po tayo ang nagbe-benefits, but also those people ay nagkakameron ng encounter sa ating pong Panginoong Diyos. Pwede po ba natin palakpakan ng ating Panginoon? What happened? There's always a harvest of righteousness. Whenever we give to the church, to relief operation, to the cross-cultural missionaries, campus missionaries, or Real Life Foundation, let us expect a harvest of righteousness that will last eternally. So, this is what happened. Lagi pong may naliligtas. At sabi daw po doon, pagka may tumatanggap sa Panginoon, bilang Panginoon tagapagligtas, ano daw po nangyayari sa heaven? Ano nangyayari? They are rejoiced. I don't know kung anong kinakata, baka overflowing. Kaya minsan nag-overflow dito sa Lukban yung ulan eh. Di ba? Minsan may kulog. Kaya sabi ko, ba't kaya nakakulog? Baka masyadong masipag ang taga-Victory Lukban, panay ang share ng gospel. Again, as we end, can I call the music team? God is able to bless us abundantly so we can give generously, and all that will bring rewards for now until eternity. It is God's grace enable us to give generously, which the Lord will reward proportionately and permanently. Can we all stand up today? So this is what happened. When we give to the Lord abundantly, sabi po doon, siya yung nagsusupply ng lahat ng ating pangangailangan. Hindi lang po niya sinusupply lahat ng ating pangangailangan. Ito rin po yung nagiging dahilan para yung mga hindi mananampalataya ay magkameron ng pasasalamat sa Diyos. Meron din pong evidence ng good works. And not only that, yung mga taong yun po ay nagkameron ng pagkakataon to pray for the Corinths. And this is what we're doing in our church. That's why there's a church community. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, thank you for being part of this church. Why? The Bible says that God is the cornerstone and we are all living stone. We are just like a building. And being a building, we are all cornerstone. Tama po ba? Sige nga po, kapit-kapit kayo ng kamay. So, as a cornerstone, there's a need na ang bawat isa po sa atin, there's a role to bless a person. So, sige nga, sample nga. 1, 2, 3. Woo! Ot! Putol! So, dapat lahat po be connected. So, sige nga, sample. 1, 2, 3. Ooh. Sige. Sige, palakpakan po natin ng bawal siya. We're so happy to be, natutuwa po kami na you are part of this community. And what we're doing here, we're doing it hindi lang po para for our glory, but all that we do is for the glory of God. May I pray for you? Let us pray. Lord, thank you for our church, Victory Lukban. We pray, God, that in everything we do, we want to honor you. In everything we do, Lord,
it is according to your command. Especially, Lord, in this matter, in this area about giving our materially. We pray, God, that ikaw mismo yung magturo sa amin na maunawaan namin kung gaano yung pagbibigay mo sa amin ng generous. That's why being your sons and daughter, we will felt also the compassion that you have for the lost. First and foremost, Lord, we want to say thank you. Because before, dati po kami po ay hindi namin kayo kakilala. But because of what you did on the cross, we can say to ourselves that we are truly found. But being a believers, we pray for the day. Give us a heart of compassion for the lost. And there's a need, not only for the lost, but to our believers. We pray that we will give it generously and we will give it cheerfully. Lord, we pray every time, every moment of our life, that teach us to be contented. Turuan mo po kami, Panginoon, na maging kontento po kami sa mga bagay na hindi namin to kailangan. We pray, God, that teach our heart to be contented so that we will have a heart of being generous. Truly, Lord, you are a God who enable us to give cheerfully. You said into your word that only you is sufficient. Ikaw palang, Panginoon, ay sapat na. To all of us na naghahanap, I don't know, parang ano yung laging pinipit namin sa aming mga puso. Maybe some of us nagsasabi, kung magkakameron lang akong ganito, kung magkakameron lang akong ganoon, or matatagpuan ko na siya, it will complete my heart. But Lord, thank you for reminding us na ikaw pa lang ay sapat na. Lord, we want to worship you. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Lord, we want to glorify your name into this place. Let's sing this song to the Lord. Kumanta po tayo ng buong puso natin na siya ang Diyos